Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabi ito ay pinamagatan ko na be calm, those things must happen. Maging kalmado, kailangang mangyari ang mga bagay na yan. Kapatid, kaibigan, iyan ang ating paksang tatalakayin sa gabing ito upang makapagbigay kaalaman at maipaunawa sa mga tao na maging kalmado at huwag magulumihanan sa mga nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng digmaan, kalamidad, gaya ng mga lindol, ang pag-alburuto ng mga bulkan, pamin at kung ano-ano pang mangyayaring kaguluhan sa hinaharap. Kapatid kaibigan, yan ay talagang magaganap at mangyayari sapagkat ito'y mga palatandaan na ibinigay ng Panginoon sa mga alagad na mangyayari bago ang muli niyang pagbabalik o yung tinatawag na second coming, na kung saan ito ay idinitalye ng Panginoon sa mga alagad ang mga palatandaang ito noong panahon na magkakasama pa sila sa lupa. Kapatid, kaibigan, para higit nating maunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, ay maiging ating basahin ang aklat ng Mateo chapter 24 verse 1 up to 44 na siyang aking gagamiting batayan. Sa Mateo 24 1 hanggang 44 ay ganito ang mababasa. And Jesus went and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the building of the temple. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang mga alagad na nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verify I say unto you, there shall not be left here on stone upon another that shall not be thrown down. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and the end of the world? At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng Ulibo, ay nagsilapit sa kanya nang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at katapusan ng sanglibutan.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famine, pestilence, and earthquake in diverse places. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang karihan laban sa karihan, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. All these things are beginning of sorrow. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kipaghatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. And there shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluan ang isa't isa, at magkakapuotan ang isa't isa. And many false prophets shall rise and shall deceive many, at magsisilitaw ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. But he that shall endure unto end, the same shall be saved. Datapot ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong mundo, sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. When ye therefore see the abomination of dissolution spoken Daniel, kaya nga pagkakita ninyo nakasuklam-suklam na paninira sa pamamagitan ng propeta Daniel na katayo sa dakong banal, then the which be judged. Then let them which be in Judah flee into the mountain. Let him which is one of household to come down to take anything out of his house. Ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang maglabas ng anumang bagay sa loob ng kanyang bahay. Ang nasa bukid ay wag nang magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. And who unto them that are with child, and to them that give suck in those days, datapot sa aban ng nangagdadalang tao at nangapagpapasuso sa mga araw na yon. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw o Sabbath man, for then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, no, not ever shall be. Sapagkat kung magkagayon,
ay magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At kung magsabi sa inyo, sino mang tao, narito ang Kristo, nariyan, huwag niyong paniwalaan. For there shall be a rise false Christ and false prophet, and shall shew great sign and wonders, insomuch that if were possible, they shall deceive the very elect. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang propeta at mga magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalagan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang hinirang. Behold, I have told you before. Narito, ipinagpapauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito siya, nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya ay nasa mga silid, huwag ninyong panila. For as the lightning cometh out at the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at makikita hanggang sa kanluran, gayon di naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay, doon naman magkakatipon ang mga uwak. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi na magbibigay ng kanyang liwanag at magngalaglag ang mga bituin mula sa langit. Magsisipangatal ang kapangyarihan sa mga langit. At then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and they shall be all tribes of the earth more, and they shall see the Son of Man coming in the cloud of heaven with power, great glory. Watch therefore, for you know not what are your Lord that come. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. But know this, that is the good man of the house had know it in what the thief would come. He would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Datapot ito'y talastas ninyo kung nalalaman ng puno ng sambayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang ibagin ang kanyang bahay. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Mga kapatid, ang mga talata na iyan na ating binasa kung saan dito natala at mababasa ang mga salita na nabanggit patungkol sa pangalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo at ang kawakasan ng lupa at ang lahat ng nasa dito'y magaganap bago ang kanyang muling pagparito. Kaya walang dahilan para tayo ay magulumihanan, manapa ay maging handa tayo. Alam mo ba, kapatid, kaibigan, ang Mateo chapter 24 up to 44 ay naglalaman at may
kinatalaan ng mga sumusunod na pananalita gaya ng pagbibigay impormasyon ng mga kaganapan, kinatalaan din ng pangyayaring kapighatian, nagbigay din ito ng babala, nagbigay din ito ng palatandaan sa langit, nagbigay din ng mga senyales o pahiwatig na nagpapaalala ng kanyang pagbabalik, at ang pang-anim at panghuli at ang panghuling pananalita ay nagbigay din ito ng tagubilin. Kapatid, kaibigan, yan ang 6 na pananalita na isa-isa nating tatalakayin at tutunghayan sa gabing ito. Mga kapatid, kaibigan, ang unang pananalita na ating tatalakayin ay ang pagbibigay impormasyon sa mga mangyayaring kaganapan sa hinaharap. At iyan po ay mababasa natin sa Mateo chapter 24 verse 1 up to 14, na kung saan dito isinaad ng Panginoon sa mga alagad ang mga impormasyon para sa kabatiran nila, at ito ang mga sinasabi. Lumabas si Jesus payaon sa kanyang lakad. Nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali sa templo. Datapot siya'y sumagot sa kaniya, sinabi, hindi ba ganinyo mga nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa kapwa bato na hindi babagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya nang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at katapusan ng mundo. Iyan na po ang mga impormasyon na sinabi ng Panginoon sa mga. Sumagot po si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Sapagkat ikaanya marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabing ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Yan po yung isa sa impormasyon na ibinibigay ng Panginoon sa mga alagad, at marahil pati na rin sa mananampalataya sa ating kasalukuyang panahon. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungon ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulimihanan, sapagkat kailangan ito'y mangyari. Yun po ang sabi, datapos hindi pa ito ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, lilindol sa iba't ibang panig at dako ng mundo. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula pa lamang ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluan sa isa't isa at mga kakapuotan sa isa't isa. At magsisipagbangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalami. Kaya mga kapatid kaibigan, huwag na po tayong magtaka kung bakit ang pag-ibig ng maraming tao ngayon ay nanlalamig, dahil nga po sa pagsagana ng kasamaan sa mundong ito. Tutuusin po, napakaraming mga scammer. Ang scammer po, isa namin po sa maituturing na pagsagana ng kasamaan, birumilokohin mo yung kapwa.
marami pong scammer, lalo na po doon sa mga mahilig mag-order sa mga Shopee. Alam po nila yan. Ang pagiging scammer po, isa rin pong gawain ng masama. Dahil nga po yung iba, nadadala ng scammer, kaya nga po yung iba, nadadala ng umorder ng mga bagay na kailangan nila. Dahil minsan nga po, yung in-order ng tao, hindi naman yung dumating. Minapost akong video, in-order relo, ang dumating po iba to. So, sa ganyan pong mga sitwasyon ng pangyayari sa mundo, lumalaganap po ang kasamaan. Ang pagtiwala po ng tao, nawawala rin. Ang pag-ibig ng tao, nababawasan din. Dahil nga po sa kasamaang nangyayari. Yan pong binigay ko example, isa lamang po yan sa kasamaang nangyayari sa ating kapaligiran. Na sa maraming mga taong nag-i-scam ng daraya, kahit nga po yung mga pera ng tao sa bangko, meron din po ako napanood, yung po kanyang Gcash na limas, dahil nga po may nagpa-load. Matapos magpa-load, hiliran po yung kanyang cellphone, ibinigay naman po, nakita po yung kanyang OTF ba tawag doon. So, ang nangyari po, sa maiging salita, nalimas po yung pera niya. So, kaya po yan isa sa dahilan kung bakit ang pag-ibig ng tao ay manglalamig. Dahil nga po sa mga kasama ang nangyayari sa daigdig. Kaya kung minsan ang tao hindi mo rin maalis na sila ay huwag magtiwala at lumamig ang pagtitiwala sa mga tao dahil nga din po sa mga experience na nararanasan nila sa daigdig na ito na puno ng kasamaan at kalokohan at pangloloko, panglalamang sa kapwa. Kaya yan po ang sabi, lalaganap ang kasamaan at pag-ibig ng marami ay manlalamig. Yun po ang sabi. Sasagana daw po ang kantapalasanan at ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapot ang magtiis daw po ang sang wakas. Hanggang sa wakas ay siyang malilikas. At ipangangaral ang ibanghelyong ito sa kaharian at ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Kapatid kaibigan, yan po ang mga impormasyon na ibinigay ng Panginoon sa mga alagad sa panahong sila'y magkakasama pa sa lupa. Kung babalik, basahin po natin, nagtanong po ang mga alagad sa Panginoon. Sabi, ano ba ang palatandaan ng iyong pagbabalik? Iyan nga pong ating binasang mga talata, iyan po yung binigay ng Panginoong impormasyon sa mga alagad na ating pong binasa. Yun daw pong, marami daw pong lilitaw na wala ang propeta, ang mga bansa sa kababonsa, magkakaroon ng kagutuman, kaguluhan. Iyan po ang pagbibigay impormasyon ng Panginoon sa mga alagad ay mga palatandaan na magaganap at talagang mangyayari, hindi pwedeng hindi maganap sapagkat iyan po ay palatandang ibinigay niya, impormasyong ibinigay sa mga alagad sa kanyang muling pagparito. Yan, kapatid kaibigan, ng unang pananalita ang pagbibigay impormasyon ng mangyayaring kaganapan sa hinaharap na panahon. Darako na po tayo sa pangalawang pananalita. Ito ay ang patungkol sa kapighatiang magaganap na natala naman sa Mateo chapter 24 verse 21 up to 22. For then shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor even shall be. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. For
But for the elect, shake, those days shall be shortened. Malibang paikliin daw po ang mga araw na yon ay walang lamang makaliligtas dapat dahil sa mga hinirang papaikliin po ng Panginoon ang mga araw. Yung binabasa ko po, kapatid, ang mga talatang ito, hindi ko ma-imagine, hindi ko maubos maisip kung anong kapighatian ang binabanggit. Ang sabi po kasi, hindi pa raw po ito nagaganap. Ano po ang sabi? Basahin nga po ulit natin. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari, buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ibig sabihin, yung pong nararanasin ng ating mga kalamidad, mga lindol, mga pagbaha, mga kagutuman, mga digmaan, nangyayari na po yan nararanasan, nakikita na po natin. Yung pong sinasabing kapighatian dito, hindi pa raw po nangyayari mula nung likha ang sanlibutan. At hindi na raw din po mangyayari. Minsan lang ito magaganap. So, hindi ko po ma-imagine kung anong uri ng kapighatian ang mangyayari. Sapagkat ang sabi po hindi pa raw po ito nangyayari, hindi pa ito nagaganap. Ang kapighatiang inilalarawan dito, mula pa nung lilikha ang mundo, hindi pa ito nagaganap. At kapag ito nangyari, minsan lang, hindi na po mauulit. Yun po ang sabi din po sa talatang ating, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailan paman. Hindi pa nangyayari at matapos mangyari, hindi na mangyayari muli. Isang beses lang po. Kung ano po yun, hindi po natin kayang arukin ng ating kaisipan. Ang Diyos po ang nakakaalam. Sapagkat ang alam nating kapighatian ay nakikita na natin. Yung mga kaguluhan, yung mga lindol, yung mga pagputak ng bulkon, yung mga digmaan, yung kasamaan. Nasasaksiyan na natin. Ayun po sabi ito, hindi daw po nangyayari mula pa nung ng sanlibutan. Kaya yun po ang kapighatian na mangyayari na hindi natin alam kung anong kapighatian ang tinutukoy dito na walang kahilintulad sapagkat ito hindi pa nagaganap mula ng likhain ang sanglibutan. Iyan kapatid, kaibigan, ang pangalawang pananalita. Ano ang tungkol? Ang tungkol sa kapighatian na walang katulad at hindi na yan mangyayari. Walang katulad, hindi pa nangyayari mula nung likhain ang sanlibutan at hindi na muling mangyayari kailan pa man. Ibig sabihin kapatid kaibigan, minsan lang mangyayari at hindi na mauulit pa. Ayon po sa talatang ating binasa. Ang pangatlong pananalita ay nagbibigay babala sa mga alagad, pati na rin sa mga tao sa ating kapanahunan. Ano po ang babalang ibinigay? Yan po ay mababasa natin sa Mateo chapter 24, verse 23, 24, 26, and 27. Na ganito ang sinabi, Then if any man shall say unto you, Lo, there is Christ, or there believe, there is Christ, or there, believe it not. Kung magkagayon, kung may magsabi ika sa inyong sino man na tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Yun po yung isang sababala sa mga alagad sa ating kasalukuyang panahon. Kasi marami pong mangyayari balang araw na nagsasabi, oy, nakita namin doon ng ano. Hindi po ba may nakakita sa langit, na nagpakita daw yung imahe ni gano'n, nagpakita raw imahe ni Kristo. Ano po ang sabi dito? Kung may magsabi daw po, narito ang Kristo, nariyan, huwag daw po nating paniwalaan. Yun po ang sabi doon po sa talata ng 24.
chapter 23-24. And false prophets shall shew great sign and wonders, in so much that, if it possible, they shall deceive the very elect. At sapagkat magsisilitaw daw po ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maaari pati ang hinirang. Kaya binababalaan po ang mga mananampalataya, ang mga alagad, ang mananampalataya, na kahit po ang mga bulaang propeta ay pwedeng magpakita ng mga kababalaghan. Ayon po yan sa ating binasa. Mga papakita ng mga dakilang tanda ng kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati hinirang. Kaya wag po tayong magtaka na kahit na mga bulaang propeta ay pwedeng makagawa ng mga kababalaghan, kahindik-hindik na kababalaghan. Gagawin po talaga nila yan para po malinlang ang tao. Kaya ang sabi nga po at babala sa atin ng Panginoon ay mag-ingat kayo na huwag kayong malinlang. Gagawin po nila yan Ang sabi nga po ano pat ililigaw kung maaari pati ang hinirang. Kaya kung sa inyo kanilang sabihin, narito sa ilang, ano po ang sabi, huwag kayong magsilabas. Narito siya, nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Yan po yung binigay na babala sa mga alagad at pati na rin sa mananampalataya sa ating kasalukuyang panahon, na huwag tayong basta-basta maniniwala kung nakakakita man tayo ng mga kababalaghan. Alam niyo po mga kapatid, ang kaaway, si Satanas pwede rin gumawa ng map. Ang sabi nga po nagpapanggap din siyang anghel ng kaliwanagan. Pwede rin po siyang magpagaling. Siya nga po yung the great imitator Siya po yung mapang-gaya, mapang-imitate, mapagpanggap na anghel ng kaliwanagan. Bakit niya po ginagawa ito? Para po linlangin ang tao, para kasi busy na po siya ngayon Kung ang mga Kristiyano po busy na sa pangangaral ng salita, busy na rin po ang kaaway sa paggawa para makalinlang ng tao. Kaya anumang paraan gagawin niya para makalinlang siya. Pwede siyang gumawa ng mga kababalaghan, mga kahindik-hindik na kababalaghan para mapaniwala ang tao niya at mailigaw niya ang tao. Kaya ang babala po sa atin, huwag tayong basta-basta maniniwala. Maging mapag-observe tayo. Hindi nga't nakapagpapagaling, hindi nga't nakagagawa ng himila, agad bibilib na agad tayo. Alamin muna natin kung kanino ba nang gagaling ang kanyang pagpapagaling. Dahil siya man po ang kaaway, pwede rin magpagaling. Pwede rin gumawa ng himala. Kung matatandaan nyo po, yung pong ahas ni Moises, hindi po ba doon sa istorya ni Haring Paraon, hindi po ba yung ahas ng Haring Paraon gumagawa rin ng di ba? Kung si Moses, yung tungkol ni Moses naging ahas yung naging rin Kaya nakakagawa rin po ng kababalaghan ang kaaway. Kaya hindi po nga't nakagagawa ng kababalaghan bilib na bilib agad tayo. Mag-research po tayo, mag-observe po tayo. Higit sa lahat, hingin natin ang tulong ng Panginoon na ma-discern natin ang mga taong gumagawa ng kababalaghan, kung ito ba'y sa panig ng Diyos o ito ba'y sa panig ng kaaway. Yan po yung babalang ibinigay ng Panginoon sa mga alagad at pati na rin sa mananampalataya sa ating kasalukuyang panahon. Marahil, iyan ang pangatlong pananalita nagbibigay sa ating babala na huwag basta-basta maniniwala na nagsasabing nakita si Kristo, nasa ilang si Kristo, nasa loob ng kwarto si Kristo, gumawa ng himala, nagpapagaling. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Ang Panginoon na po ang nagbabala niyan sa mga alagad. Darako na po tayo sa pang-apat na pananalita. Nagbigay ng mga
palatandaan sa langit na makikita ng mga tao sa kanyang muling pagparito. At iyan po ay sinabi sa mababasa sa Mateo 24, chapter 24, verse 29 up to 31. Ano po ang sabi? Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the power of the heaven shall be shaken. Datapot karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yon ay magdidilim ang araw at ang buwan at hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mga lalaglag ang bituin mula sa kalangitan, magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit, and there shall appear the sign of Son of Man in heaven, and then shall all the tribe of the earth mourn, and she shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great joy. Yun po ang isa sa makikitang tanda sa langit. At kung magkagay, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagay, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na paparitong sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan ng dakilang kaluwalhatian. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakat at kanilang titupunin ang kanyang mga hinirang sa apat na hangin ng sanlibutan mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Iyan ang ikaapat na panalitang nagsasaysay ng palatandaan na makikita sa kalangitan ang Panginoong ay sumadating na sumasa alapaap. Ang panglimang pananita ay nagbigay ng mga senyales o pahiwatig at nagpapaalala ng nalalapit niyang pagbabalik. At ang ginawa niyang halimbawa dito ng Panginoon ay may kinalaman sa puno ng igos at paghahalintulad sa kapanahunan ni Noah, na kung saan ito ay mababasa sa Mateo chapter 24, 32, 35, 37 at 39, na kung saan dito po ay sinabi ang ganito: ang puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagkaikaan niya nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay alamin ninyo na malapit na ang tag-araw. Yun po ang sabi. Gayon din naman kayo pag nakikita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, talastasin ninyong siya'y malapit na, nasa pintuan na nga. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Yun po ang sabi. Kapag daw po nakikita natin, hinalimtiwalad po sa puno ng igos Yun daw pong puno ng igos, kapag nakikita na nananariwa na ang sanga at ang dahon, ibig sabihin palatandaan na malapit na ang tag-araw. So, ikinunik po sa ipinapakita mga palatandaan na nakikita natin sa panahon. Ang sabi niya po gayon din naman kung nakikita ninyo ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyong malapit na. So, yun po yung bigay na halimbawa doon po sa ating binasa na kung nakikita natin ang mga palatandaan na nagaganap na, nangyayari na,
pasar naman po sa mata natin ang mga ilan sa palatandaang ibinigay ng Panginoon sa mga alagad ay nagaganap na. Ano po bang sinabi? Titindig ang bansa sa kapwa bansa, magkakagutom, lilindol, magkakaroon ng mga eruption, kung nga po ngayon sa ating kasalukuyang panahon. Pasar naman po sa mata natin na ang bulkang Mayon ay nag-aalburuto na naman. Yun po ang sabi, kapag nakikita nyo ang mga binigay na sign at palatandaan, ay talastas ninyo na malapit na. Yun po ang sabi doon po sa aklat ng Mateo na ating binasa, na mga pagpapahiwatig ng nalalapit niyang pagbabalik ng Panginoon. At ang sabi nga po, hindi daw po lilipas ang lahing ito. Yun po ang sabi. Hindi lilipas ang langit ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga ito. Verily, ano po ang sabi? Katotohanan sinasabi sa iyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. So, ibig pong sabihin, ito pong generation natin, hindi po ito makakaraan. Mangyayari po yung sinasabing pagbabalik ng Panginoon, sapagkat siya na po ang nagbigay niyan This generation, yun po ang sabi. At ang isa pa po, binigay po niyang mga Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ibig sabihin, ang langit daw po at ang lupa ay lilipas, pero ang kanyang salita ay hindi lilipas. Pag sinabi niya, sureball yun, magaganap po yun, mangyayari po yun. At isa pa pong bigay na halimbawa at palatandaan, yung pagdating daw po ng Panginoon ay mahahalin tulad sa kapanahunan ni Noah. Ano po ba yung kapanahunan ni Noah? Ang tao ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagsisipag-asawa. Wala pong pinagkaiba sa ating kapanahunan. Ang mga tao ay busy sa mga bagay ng pagpaplano sa pamilya, pagpapaaral ng mga anak, pagpapaasawa ng mga anak, mga kasayahan. Ganyan-ganyan din po. Hinantin po ng Panginoon ang kanyang pagbabalik ay parang kapanahonan ni Noah. Ang mga tao ay libang na libang sa mga bagay na may walang kinalaman sa paghahanda para sa kanyang muling pagbalik. Dahil nga po sa sobrang kabisihan ng tao, wala na siyang panahon at di na niya namamalaan. Hanggang sa isang araw, dumating po ang baha. Alam naman po natin ang nangyari sa kasaysayan ni Noah. Ganun daw po ang mangyayari na ang tao ay walang kaalam-alam. Hindi sila handa dahil sa kabisihan sa buhay na ito. Hanggang sa isang araw nagulat na lang ang mga tao. Nangyari na ang mga bagay na sinasabi sa kasulatan. At nangyari nga pong pumasok sila Noah sa arko sapagkat gaya ng araw ng bago nagunaw ay sila'y nagsiksikan at nagsisiinom, nagsisipag-asawa, pinag-asawa hanggang sa araw na pumasok sino sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at silang lahat ay tinangay. Na lahat at gayon naman ang pagparito ng anak ng tao. Yun po yung paghahalin tulad sa binigay na sinyales ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Ikinumpara po sa igos, pinalin tulad po sa kapanahonan ni Noah. Mga kapatid, kaibigan, yan ang panglimang palatandaan ng mga sinyales ng pagpapaalala na ang kanyang pagbabalik ay magaganap na kapag nakikita ng nangyayari ang mga ito. May posibilidad na ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Ayon po kapatid sa ating mga binasa at pinag-aralan,
Dito po sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 1 up to 44. Darako na tayo, kapatid kaibigan, sa pang-anim at panghuling pananalita na nabanggit sa talata sa nabanggit nagbigay tagubilin, at yan po ay mababasa sa Mateo chapter 24 verse 42 and 44 na ganito po. 42 up to 44 na ganito po ang mababasa. What's therefore, for ye know not what hour your Lord that come. Mga guyat nga ikakayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw ang pagparito ng iyong Panginoon. Dapat ito'y talastasin ninyo kung nalalaman ng puno ng sambayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip at inaasahan. Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksang ito, nais ko lang i-recap ang 6 na pananalita na ating tinalakay sa gabi ito, na kung saan ito ay kinuha sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 1 up to 44 ng mga sumusunod na pananalita. Ito ay kinatalaan ng detalyadong impormasyon na may kinalaman sa mangyayaring kaganapan sa inaharap, sa mga kapighatian na mararanasan, sa mga tanda na makikita sa langit, sa mga pagpapahiwatig, senyales at paghahalintulad bago ang kanyang pagbabalik at ang tagubilin. Kaya kapatid kaibigan, kung may katanungan ka sa mga nangyayaring kaguluhan sa daigdig na ating kasalukuyang panahon, kung bakit ito mga nangyayari, kasama na ang kalamidad, ang kaguluhan, ang kagutuman, ang digmaan, huwag ka na kung kani-kanino magtanong para mahanap at malaman ang sagot. Basahin mo na lang ang Mateo chapter 24 verse 1 up to 44 at diyan mo makukuha ang mga detalyadong mga kasagutan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Kapatid kaibigan, bagamat sa Biblia ay hindi natala ang saktong oras, araw at buwan ng muling pagbabalik, dahil wala namang nakakaalam nito, kahit nga ang anak, kahit nga ang mga anghel, kung hindi ang Ama lamang. Ayon po yan sa Mateo 24 verse 36. Yun po ang pagkakasabi doon, walang nakakaalam, ni ang ama, ni ang anak, ni ang anghel. Only ang Ama lamang nakakaalam. Pero isa lang ang tiyak, kapatid kaibigan, siya'y magbabalik. At iyan ay binigyan diin ng katiyakan ng kanyang pagbabalik na natala sa 4 na talata, na ito'y mababasa sa Mateo 24, chapter 24, verse 14, 33, 34, at 35. Atin pong isa-isang basahin. Ang sabi po ay matapos na maipangaral ang ebanghelyo sa buong isang libutan ay darating ang wakas. Diyan po ay nagbibigay ng assurance
na darating ang wakas. Ano po ang sinabi sa Mateo 24, chapter 14? Atin pong basahin. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ang linaw-linaw po, kapatid, kaibigan. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng karian sa buong isang libutan sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Darating po ba o hindi? Ang linaw po ng sinabi, darating ang wakas. So, tiyak po yon na darating. Pangalawa, malapit na nga, nasa mga pintuan na nga. Kapatid, kaibigan, isa pang assurance ng pagtitiyak ng kanyang muling pagbabalik. Ayon naman po sa Mateo 24, chapter 24, verse 33. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that is near, even at the door. Ang liwanag po, kapatid, gayon din naman kayo, pag nakikita nyo na ang lahat ng mga bagay na ito, talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga. Ang liwaliwanag po, kapatid, ng assurance na talagang siya'y magbabalik. Ang sabi nga po, malapit na, nasa mga pintuan. Ano po ang sabi? Pag nakikita nyo na, gayon din naman kayo, pag nakikita nyo na ang lahat ng mga bagay. Ano po yung mga lahat na bagay na tinutukoy doon? Yun po yung mga palatandaang ibinigay at ipinaalam niya sa mga alagad, na pag ikaan niya, nakikita nyo malapit niya, talastasin ninyong ako. Pag nakita nyo ikang nangyayari na, talastasin nyo ako'y malapit na, nasa mga pintuan na nga. Yan po ang sabi, hindi po ako may sabi niyan, binasa ko lang po sa Mateo chapter 24 verse 33. Yan po yung pangalawang pagtitiyak na ang Panginoon ay magbabalik. Pangatlo pong pagtitiyak, hindi lilipas ang henerasyon na ito. Yun po yung pangatlong pagtitiyak. Tinitiyak po na hindi daw po lilipas ang ating generation, itong henerasyon ito. Ano po ang sabi? Magbabalik. Ano po ang sabi ng Panginoon sa mga alagad na sinabi sa Mateo 24, verse 24? Verily I say unto you, this generation shall not pass till at this thing be fulfilled. Ang liwaliwanag po, kapatid, Verily I say unto you, this generation shall not pass till at this thing be fulfilled. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng bagay na ito. Yan, kapatid, kaibigan, ang pangatlong assurance na talagang ang Panginoon ay magbabalik. Sinabi pa nga po niya, hindi daw po lilipas ang henerasyon na ito bago maganap ang mga bagay na ito. At ang panghuli at pang-apat at tiyak na assurance na siya'y magbabalik, na ang Diyos na mismo ang nagsabi sa kanyang salita sa Mateo 24 verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang langit ikaan niya at lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon, tiyak yon mangyayari. Hindi lilipas ang salita ng Diyos. Hindi po kagaya ng langit at lupa lilipas. Siya po, sure ball po yon. Pag sinabi niya po,
mangyayari yun. Yan kapatid kaibigan ng apat na pagtitiyak na ang Panginoon ay talagang magbabalik ayon po sa ating mga batayang talatang nag-a-assured na ang Panginoon ay magbabalik. Kapatid kaibigan, yamang ito'y tiniyak na mangyayari at magaganap. Ang tanong, handa ka ba na makaharap siya sa kanyang pagbalik? O kung hindi ka man pala rin na masaksihan ang kanyang pagparito dahil marahil nabawian ka na ng buhay, kapatid kaibigan, may oras ka pa para maging handa. Kung hindi ka pa handang humarap sa Kanya at ang paghahanda ay ngayon, hindi bukas, ang bukas ay maaaring maging huli na. Kapatid, kaibigan, iyan po yung mga tinalakay nating mga palatandaan, mga impormasyon, mga tagubilin na ating tinalakay sa gabi ito na nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ay magbabalik. At sa kanyang pagbabalik, sa huling pananalita na aking binanggit ay tinanong na handa ka ba sa kanyang pagbabalik? Handa ka bang humarap o makaharap sa kanya sa kanyang pagbabalik? Kung ikaw man ay hindi palaring abutan ng kanyang pagbabalik dahil ikaw ay nauna na, ang tanong, handa ka rin bang humarap sa iyong Creator, sa Panginoon? Kung ang sagot mo ay hindi pa, kapatid, ang paghahanda ay ngayon. May panahon ka pa para maghanda. Ngayon ang paghahanda, hindi bukas. Maaring ang bukas ay maging huli na. Salamat kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa aking sa gabing ito sa pagtalakay sa paksang pinamagatan ko na be calm, this thing must happen. Maging kalmado, ang mga bagay na ito'y kailangang mangyari. Ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito sa ating pagtulog upang bigyang daan kapahingahan ng ating mga lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo'y muli akong tatalakay ng panibagong topic. Maraming salamat. Magandang gabi.